Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Hating gabi sa SLEX, ang aninong walang ulo. Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po pala si Mark, 29 years old, isang ordinaryong empleyado rito sa Cavite. Matagal ko nang gustong i-share ang kakaibang karanasan ko noong minsang dumaan ako sa SLEX. Isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Hindi po talaga ako mahilig maniwala sa multo o kababalaghan. Pero simula noong gabing iyon, nagbago ang pananaw ko. Hanggang ngayon sa tuwing madadaan ako sa SLEX, bumabalik ang takot na nadama ko noon. Nangyari ito noong 2021. Overtime ako sa opisina at inabot na nga ako ng madaling araw bago makauwi. Paglabas ko, tahimik na ang paligid at konti na lang ang sasakyan sa kalsada. Nang makapasok na ako sa SLEX, napansin kong sobrang madilim. Parang ang mga ilaw lamang sa mga poste ang nagbibigay liwanag. Noong una, kampante pa ako. Maluwag ang daan at ang radyo ko'y mahina lang para pampakalma. Pero habang patuloy ang biyahe ko, may madilim na SUV akong nakita sa unahan. Hindi naman bago ang SUV. May kalumaan ito at parang luma na ang plate number. Sa unay mabagal ang takbo, kaya sinubukan ko sanang lagpasan. Pero bago pa man ako makalagpas, biglang lumiko ang SUV nang walang signal. Sa gulat ko, kinabi ko ang manibela pa kanan at doon na ako nawalan ng kontrol. Nagpaikot-ikot ang kotse ko bago ito tumigil sa gilid ng kalsada. Ang tahimik bigla, nawala ang SUV. Wala na rin ibang sasakyan. Bumaba ako para tignan ang kotse. Akala ko wasak na ito, pero nigasgas wala. Ang weird. Nang lumingalinga ako, mas lalong lumamig ang hangin. Para bang may nakamasid sa akin. Sa di kalayuan, napansin ko ang madilim na overpass. May parang nakasabit doon. Akala ko banner o tarp. Pero habang lumalakad ako palapit, nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ito banner. Isa pala itong madilim na anino. Aninong walang ulo. Nakabitin sa ilalim ng overpass. Nanginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Pero bago pa ako makasigaw, para bang umangat ang anino at dahang-dahang lumutang palapit. Tumakbo ako pabalik sa kotse. Nagmamadaling sumakay at nilakang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko. Halos hindi ko maipasok ang susi. Nang paandarin ko na ang makina, biglang namatay ang dashboard. Patay pati ang ilaw. Naramdaman ko ang malamig na simoy sa batok ko. Nang lumingon ako sa rearview mirror, kitang-kita ko pa rin ang madilim na anino. Nakasunod at lumulutang na parang animoy timbang. Habang pinipilit ko paandarin ang kotse, may narinig akong malalim na bulong. Hindi ka na makakauwi. Sobrang takot ko. Halos nawalan ako ng hininga. Akala ko yun na ang katapusan ko.
At sa pinaka nakakatindig balahibong sandali, biglang lumingon ako sa passenger seat at halos mapalundag ako sa upuan. Doon ko nakita ang mas nakakatakot pa. May nakaupo sa tabi ko, ang sarili ko. Maputla, duguan ang leeg, at nakangisi ng nakakatakot. Parang bumulong ulit. Hindi ka na makakauwi. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Nagising na lamang ako kinabukasan sa ospital. Ayon sa mga pulis, nakita raw ang kotse ko na nakasampa sa railing. Pero walang ibang sasakyang nadamay. Ang sabi pa nila, wala namang SUV na katulad ng nakita ko. Nag-research ako at nalaman ko na may naaksidente nga raw noong nakaraang taon sa mismong bahagi ng SLEX na yon. SUV ang bumangga sa railing at ang driver nakitang patay. Simula noon, palagi ko nang naiisip, dapat ba ay ako ang susunod na biktima? Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko ang madilim na aninong nakabitin Miss 11 at ang nakangising refleksyon ko sa passenger seat. Sa tuwing madadaan ako sa SLEX, bumabalik ang lamig na iyon at para bang may matang nakasunod sa akin. Mag-ingat po kayo palagi sa daan, lalong-lalo na kapag madilim at tahimik ang gabi. Huling biyahe sa SLEX. Magandang gabi po, Miss 11, at sa lahat po ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Adrian. Gusto ko po sanang i-share ang isang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong isang taon habang pauwi ako, mag-isa at madilim sa kahabaan ng SLEX. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Parang panaginip pero totoong totoo. Isang gabi, mga 10:00, pauwi ako galing sa trabaho. Mag-isa akong nagmamaneho sa South Luzon Expressway. Napakatahimik ng kalsada, iilan lamang ang mga sasakyan at madilim ang paligid. Paglagpas ko pa lang sa Calamba exit, biglang bumaba ang makapal na hamog. Kakaiba ang lamig at katahimikan. Dahan-dahan kong binagala ng takbo ko, pero mas lalo po akong kinakabahan nang may maaninag akong anino sa gilid ng kalsada. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko. Sa isang iglap, parang hinigop siya ng dilim at naglaho. Pilit kong pinakalma ang sarili ko, pero bigla namang nagulo ang radyo. Wala akong marinig kundi static at tila bulong na nagmamadaling lumakas. Sinubukan ko pang patayin ang radyo pero hindi ito nag-o-off. Nagdesisyon akong bilisan ng takbo ng kotse. Sa bilis ko halos lumipad ang kotse ko sa madilim na daan. Nang sumilip ako sa rearview mirror, bigla na lang may nakaupo sa likod ko. Babae pa rin, nakaputing bestida, nakayuko, at may maruming belo. Hindi ko maintindihan pero amoy sunog ang hangin. Sa sobrang gulat ko, napapreno ako. Pagbukas ko ng ilaw sa loob, nawala ang babae. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hamog sa likod ng upuan.
Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakapako ang katawan ko sa upuan. Pero mas kinilabutan ako nung biglang may bumunggo sa kotse ko. Malakas, sunod-sunod. Para akong tinutulak papunta sa gilid ng daan. Sa sobrang takot ko, binuksan ko ang pinto para makababa. Pero bago pa man ako makalabas, may malamig na kamay na humatak sa braso ko. Sa gilid ko, nakita ko ang babae. Sunog ang kalahati ng muka, nakatingin sa akin. May hawak na lumang litrato ng isang lalaking kamukha ko. At doon ko naintindihan ng totoo. Hindi pala siya nagpapakita para matakot ako. Hinahanap niya ang lalaking nakasama niya bago siya masunog sa lumang aksidente. Sa litrato nakasulat ang pangalan ko. At ang petsa ay eksakto sa gabing iyon. Pero iba ang taon. Bigla na lang akong nagising sa driver's seat. Pawisan at nanginginig. Pero nasa parehong daan pa rin. Akala ko panaginip lang ang lahat. Hanggat hindi ko na nakita ang pasahero sa passenger seat. Pero ang lumang litrato nasa tabi ko. Nakalagay ang parehong petsa sa gilid ng mukha ng lalaki at ang pangalan ko. Ulo sa Esles. Kamusta po, Miss Eleven? Ako po si Jerry, taga Laguna. Gusto ko sana i-share ang isang nakakatakot na kwentong narinig ko sa boss ko tungkol sa isang kasamahan niya dati sa trabaho, si Dante. Sana po ay mabasa niyo ang email ko. Tahimik ang SLEX ng gabing iyon. Mag-isa lang na nagmamaneho si Dante pauwi galing Laguna. Maluwag ang daan at madilim ang paligid. Ilang oras na rin siyang nagdadrive kaya ramdam na niya ang antok. Para manatiling gising, binuksan niya ang radyo at nagpatugtog. Ilang saglit pa, may napansin siyang motor sa unahan. Mabilis ang takbo nito at nakasombrerong itim ang nagmamaneho. Sa una, walang kakaiba. Pero habang papalapit siya, napansin niyang nakaputing helmet ang rider. Kakaiba ang tindig nito, parang nakayuko ng bahagya. Sa ilalim ng mga streetlight, napakunot ang noo ni Dante. Tila walang leeg ang rider. Imposible, bulong niya. Sa dilim, parang anino lang ang nakikita niya. Ayaw na sana niyang pansinin pa ang nilagpasan ng motor. Pero bago pa siya makalampas, biglang lumiko ang motor papunta sa isang truck. Sa isang iglap, sumalpok ito. Tumalsik ang katawan, sumadsad ang motor, at nakita ni Dante ang helmet na humiwalay. Gumulong palapit sa kanya. Napatigil siya. Nanginginig ang kamay habang bumababa para tignan ang aksidente. Nangingilabot siya pero pinilit niyang lumapit. Ngunit laking gulat niya, wala na ang katawan. Tanging basag na helmet at ilang bakas ng dugo ang naiwan sa kalsada. Hindi niya maintindihan. Para bang nilamon ng dilim ang katawan. Nang tumalikod siya para bumalik sa kotse, doon na nagsimula ang lagim. Sa backseat, nakita niya ang rider. Nakaupo, madilim ang anyo,
Nakasuot pa rin ng itim na jacket, pero wala na itong ulo. Bumagal ang oras. Naramdaman ni Dante ang malamig na hangin, para bang may nakatingin sa kanya. Sa gulat, lumingon siya sa rearview mirror at doon nakita ang ulo. Nakatitig ito sa kanya, nakangisi at duguan. Bumulong ito. Kanina pa kita hinihintay. Hindi na daw maalala ni Dante kung paano siya nakabalik sa opisina. Basta daw pagbalik nito ay tulala na siya. Makalipas ang 3 buwan ay may isang driver sa opisina nila ang naaksidente sa SLEX at namatay. Isang linggo matapos na mailibing ang kanilang katrabaho, bumiyahe ulit si Dante. Sa huling biyahe nito ay nagkwento siya na nakita niya daw ulit ang motorsiklo na naglalakbay sa SLEX. Yung rider na walang ulo. Pero ngayon, may backride na siya. Isang lalaking nakangisi at hawak ang kasariling ulo. Namukaan ni Dante ang bagong backride. Siya ang namatay nilang katrabaho. Binilisan ni Dante ang takbo ng sasakyan, pero sinasabayan siya ng motorsiklo. Nang dumikit ito sa gilid ng driver's seat, ay bumulong ito sa tenga ni Dante. Ang sabi niya, dapat ikaw ang nandito. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.